Guys, good evening yun. Start na tayo. Disassemble na natin yung SNT Tavor na pinadala sa atin from Dasma para makita natin kung ano yung naging problema niya. Kung bakit ayaw niya mag-fire at bakit low FPS siya. So yun, start na tayo. Disassemble na natin. So yun guys, sa mga hindi pamilyar, siguro medyo mahirap talaga i-disassemble ito. Pero dito na tayo sa gearbox shell niya. Ayan. Ito yung gearbox shell niya, hindi niya mabuti. So ito yung disassemble natin, tignan natin kung bakit ayaw mag-fire. Lipat natin yung camera para makita nyo. Yan guys, testing natin. Ito yung motor, connected na yung wire. Ito yung pinaka-switch nya. So, tingin ko andito yung problema kung ba't ayaw niya mag-fire. So, yan, connected naman yung battery, makikita nyo. Pero, ayaw niya mag-fire. So, yan yung gagawin natin. Disassemble muna natin to para makita natin. Meron silang nawalang parts dito. Kaya ayaw niya mag-fire. Then, yung condition ng switch mo is 100% okay na okay pa. Pakita ko sa iyo. Yan guys, update lang tayo dito sa SMT Tavor. So, yung problema niya sa switch, naayos na natin. So, ngayon, test fire natin before natin i-assemble para ma-check ang FPS. So, pakita ko lang sa inyo. Mapapansin nyo, dito yung switch niya. Ayan, semi. Lagyan natin sa full auto. Baba natin itong isa. Baba natin ito. Ayos. Double check muna natin. Semi. Safe. Semi. Good. Guys, good evening. Good morning na pala kasi alauna na. Yun, kakatapos lang natin gawin yung SNT Tavor na pinadala sa atin kaninang umaga from Dasmariñas, Cavite. So, ito yung may problema sa switch kasi ayaw na mag-fire. Then, meron din siyang problema sa FPS. Low FPS daw. Ang sabi ni owner is nasa 200 FPS lang. Then, ngayon, ito na yung FPS niya. Check nyo kung gano'n. Ayan guys, FPS check tayo ha. Ito yung SNT Tavor. Ayan. Pakita ko sa inyo. 518 FPS. Grabe. Ito yung sinasabing pan-display na lang. 516. Full auto. 518. Pa. 517 FPS. So yun guys, kung makikita nyo sa video, napaabot na natin siya ng 518 FPS, which is normal lang naman talaga sa mga gantong airsoft rifle. Lalong-lalo itong gantong type, yung mga bullpup. Kasi ang design nito is iba kumpara sa mga M4 rifle natin. Kung makikita nyo, medyo maiksi lang yung rifle na to, pero ang barrel length nito is napakahaba. Kung kukunin lang natin yung barrel length nito at ilalagay natin sa M4, pwede na tayo mag-DMR. Kasi kung titingnan nyo mabuti yan, start dito sa part na to, hanggang sa pinakadulo ng barrel na to, ganyan kahaba yung inner barrel na naka-install dito. Kaya madali natin siyang mapapalakas talaga. Kahit hindi tayo gumamit ng ganong katigas na spring. Then, yon balikan natin yung problema niya sa switch. Nakitaan natin siya ng kulang na parts dun sa switch. Kaya nag-DIY tayo, ginawa natin ng paraan para mapagana ulit natin ng ayos yung switch at naging effective naman. Then next, dun sa low FPS,
Tinanong ko naman si owner kung meron na ba tong history of repair. Then sabi niya is meron naman. Na-upgrade na rin yung ibang parts katulad ng motor, piston body, spring. At nung check natin, okay naman lahat ng pagkaka-install. Yun nga lang, dito nagka-problema. Yan. Itong nozzle na naka-install sa kanya is medyo maiksi. Hindi ko lang malaman yung eksaktong sukat kasi wala yung caliper natin eh. Pero kung titignan nyo, ayan, malaking diferensya niya. So, pipicture ko na lang para mas makita nyo. Ayan. Then, ang isa pang problema, sa cylinder, tsaka sa cylinder head. Ang pagkaka-install ng cylinder head sa kanya, hindi siya saktong-sakto dito. Medyo pumaloob siya ng konti, kaya nagkaroon ng maliit na space dito sa pinakadulo ng cylinder. At doon naman tumatama yung tappet plate. So, pag tama ng tappet plate dito, nagkakaroon siya ng konting space para daanan ng hangin. Kaya, nababawasan yung hangin na nagtutulak sa bibis para mapatalsik. So, yun yung nagiging dahilan kung bakit low FPS yung rifle na to. At yun, inayos na rin natin, ginawa natin ng paraan. So, nung una, actually, first time natin mag-disassemble ng mga bullpup type na airsoft rifle katulad nito. Hindi pala, pangalawa na pala to kasi meron tayong ginawa na dati na Steyr AUG or yung Steyrog na ganito, yung makikita niyo sa Counter-Strike. Nakagawa na rin tayo na dati ng ganyan. So, dito naman sa Tavor na to, mas madali siyang i-disassemble or mas madali siyang gawin kumpara sa mga import type na airsoft rifle. So, yun lang. Sa mga naghahanap ng ganitong unit, so medyo mahirap makahanap ng ganito. Itong unit na to is napakaganda pa ng condition. So, para sa akin, wala akong marirecommend na palitan pa. Yun, pwede na, tatagal pa to. So, yun lang sir sa owner nito. Maraming salamat sa tiwala. Then, yun, usap na lang tayo kailan mo pipick upin dito. So, yun lang po, maraming salamat. At yun, ulit, sa mga gusto magpa-repair, magpa-upgrade ng mga airsoft rifle, airsoft pistol. So, message lang kayo sa page ng Cavite Airsoft Zone 2. So, ito siya, yan. Send nyo lang yung mga pictures or video ng mga issue or problema ng mga airsoft unit nyo. Then, pag-usapan po natin. So, kahit anong type ng airsoft yan, gagawin natin yan. AEG, gas blowback rifle, gas blowback pistol, bolt action sniper rifle, basta kahit ano, basta airsoft lang tayo. Gagawin natin yan. So, ilan po, ulit, maraming salamat po. Nasa amin na yung white, kaya shoot na sa aming 8-ball. Lamang walang wife, pero home lang sa aming baseball. Habang dalhin namin dito, syrup malamig ball. Iba na yung tama, full of the same tol. Iwan sila sa amin, di mahabol na